Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita sa pangunguna ng Presidential Communications Office. Kabilang ang PTV, Presidential Broadcast Service, Philippine Information Agency, Philippine News Agency at IBC. Tutok na sa mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong umaga sa Balitang Pambansa. Inauguration ng ikatlong bahagi ng Pasig Bigyang Buhay Muli Project, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos. Pag-ibig Fund, inanunsyo ang mas mataas na dibidendo sa Pag-ibig Savings para sa taong 2024. Flagship Project Management Office natututok sa malalaking proyektong pangtransportasyon sa ilalim ng Marcos Jr. Administration, binuo ng DOTR. Presidential Communications Office, todo kampanya laban sa fake news. At PhilHealth, mas pinataas pa ang outpatient HIV treatment package. Sa detalye ng mga balita, tinuturing ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na higit pa sa isang proyektong pangkaunlaran ang muling pagbuhay sa Ilog Pasig ayon sa Pangulo. Simbolo rin ito ng pagkakaisa na nag-uugnay sa makasaysayang nakaraan at patuloy na pag-unlad ng bansa. Si Harley Valbuena ng PTV, Manila sa Balitang Pambansa. Mismong sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos ang nagpasinaya sa ikatlong bahagi ng Pasig Bigyang Buhay Muli o PBBM project. Nilibot ng Presidente at unang ginang ang tatlong tampok na atraksyon ng Phase 3, kabilang ang pinagandang Plaza Mexico, Maestranza Wall at Fort Santiago Riverwalk na may habang higit kalahating kilometro. Our mission is simple, but it is difficult. To bring back the river to its pristine state, make it a vibrant waterway once again for life, for culture, and for mobility. Nang dahil sa opening ng mga bagong atraksyon sa makasaysayang Pasig River, mas marami pang alaala ang mabubuo ng mga Pilipino. I was happy to and a little surprised to know that the Esplanade has become an instant hit among Gen Zs and some Gen Alphas who use it as a backdrop for IG stories and for TikTok. Of course, hindi magpapahuli kami mga millennial. Nakapost na ito sa Facebook namin. Kasama sa opening ng Phase 3 ng project, si Interagency Council for the Pasig River Urban Development Project Head at Housing Secretary Jerry Acuzar. Present din ang iba pang kalihim, mga senador at iba pang personalidad. Enero 2024 nang pasinayaan ng Pangulo ang Phase 1 ng PBBM project na malapit sa Manila Post Office, habang inilunsad naman ang Phase 2 nitong Hunyo. Dahil sa opening ng Phase 3, umabot na sa kabuuang higit 1 kilometers ang napagandang bahagi ng Pasig River. Target itong paabutin hanggang sa dulo ng Ilog Pasig sa Laguna de Bay na may kabuuang haba na 25 kilometro. May you continue your initiatives to expedite the development of the other segments of this project. Make our vision for Pasig River a reality. Mula PTV, Harley Valbuena para sa Balitang Pambansa. Nakapagtala na makasaysayang pagtaas sa dibidendo ang Pag-ibig Fund noong 2024. Ang regular savings ay tumaas ng 6.6%, habang ang kanilang modified Pag-ibig 2 savings ay tumaas ng 7.1%. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na marami ng Pilipino ang nakapagpatayo ng kanilang mga bahay dahil sa pag-ibig. Tumaas din sa 67.52 billion pesos o 36% ang 2024 net income ng Pag-ibig kumpara sa 49.79% noong 2023. Dahil dito, sinabi ni Housing Secretary Jose Rizalino Acuzar na mayroon na ngayong 55.65 billion pesos na dibidendo ang mga miyembro ng Pag-ibig o katumbas ng 82.71% net income na lagpas sa 70% na dibidendo na nakasaad sa batas.
Mas pinalakas pa ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth ang kanilang outpatient HIV treatment package. Mula kasi sa 30,000 na package rate, halos dinoble o tinaas nila ng 95% ang annual benefits ng programa. Ayon sa PhilHealth, layunin nitong palawigin ang access sa mga Pilipino sa abot-kayang HIV/AIDS treatment. Alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pagbutihin ang healthcare system sa bansa. Sakop ng OHAT package ang libreng antiretroviral therapy para sa lahat ng mga kumpirmadong HIV patients. Maaari itong ma-avail sa higit 200 PhilHealth accredited HIV treatment centers sa Pilipinas. Bukod dito, maaaring sabay na i-avail ang TB Docs package para sa tuberculosis treatment. Ngayong 2024, umabot na sa 1.66 billion pesos ang na-disburse ng PhilHealth para sa 176,819 HIV outpatient benefit claims. Nag-courtesy call sa Malacanang ang bagong pinuno ng Asian Development Bank. Lubos naman ang pasasalamat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ibinigay na tulong ng ADB para umangat ang ekonomiya ng bansa. Bukod dito, nag-courtesy call din sa Malacanang ang ilang ambassador. Si Clazel Pardilla ng PTV sa Balitang Pambansa. Napagtibay pa ng Pilipinas at ng Asian Development Bank ang ugnayan sa pagpapaunlad ng ekonomiya. Kasunod ito ng pagkikipagpulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bagong pinuno ng ADB na si Masato Kanda na nag-courtesy call sa Malacanang. Itinuturing ni Pangulong Marcos na isa sa pinakamahalagang partner ng Pilipinas ang ADB. Ang ADB ay isang regional institution na nag-aabot ng pinansyal at teknikal na tulong sa mga bansa sa Asia at Pasipiko. Layo nitong mapabuti ang ekonomiya, infrastruktura at kalidad ng buhay. The development that we have achieved that have been assisted by the ADB is the most important project that we have had in the Philippines. And yet, we find that in the last years, recently, that has even increased. And so I think this is very encouraging, very promising. Katuwang ng Pilipinas ang ADB sa mga programa at inisyatiba na magpapabuti sa kapakanan ng mga Pilipino. Kabilang ang paggawa ng MRT Line 4 na sinasabing magpapaluwag ng trapiko sa Metro Manila, Bataan-Cavite Interlink Bridge na magpapadali sa transportasyon mula Central Luzon patungo ng Calabarzon. Walang Gutom Project na bahagi ng food stamp program na target bigyan ng sapat at disenteng pagkain ang pinakamahirap na Pilipino. Kasama rin ang Climate Change Mitigation and Adaptation Project na tutugon sa climate change. Inaasahang tatatag pa ang relasyon ng Pilipinas sa pagitan ng Slovenia at Palestine sa magkahiwalay na seremonya sa Malacanang. Tinanggap ni Pangulong Marcos ang ambassador designate ng dalawang bansa. Kapwa nagkasundo ang Pilipinas at Slovenia sa pagsulong ng international law. Kapayapaan at kasaganahan naman ang itataguyod ng Pilipinas at Palestine. Mas palalalimin pa ng Pilipinas ang bilateral relations sa pagitan ng Sweden at Egypt. Sa magkahiwalay na pagpupulong ni Pangulong Marcos sa ambassador-designate ng dalawang bansa, napagtibay ang pananaw ng Pilipinas at Sweden sa malayang paglalayag at respeto sa karapatang pantao. Nangako naman ng Pilipinas at Egypt na palalakasin pa ang bilateral relations para mapalago ang pamumuhunan at kalakalan ng dalawang bansa. Mula sa PTV Manila, Clazel Pardilla, Balitang Pambansa. Bumuo ng Flagship Project Management Office si DOTR Secretary Vince Dizon. Ito'y para mapagaan ang biyahe ng mga commuter. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Bernard Ferrer ng PTV Manila. Bumuo si Transportation Secretary Vince Dizon ng Flagship Project Management Office o FPMO bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pabilisin ang pagpapatupad ng malalaking transport infrastructure projects upang mapagaan ang pagbiyahe ng mga commuter.
Sa ilalim ng Department Order No. 2025-002, ang FPMO ng DOTR ang mga siwa sa mga patakaran at pagsigurong nailala ng sapat na pondo at pagsisikap para sa implementasyon ng Priority Infrastructure Flagship Projects o IFPs. Bukod dito, tututukan at babantayan ng FPMO ang proseso ng IFPs kabilang ang Metro Manila Subway Project, North-South Commuter Railway Project, EDSA Busway Project, EDSA Greenways Project, Cebu Bus Rapid Transit at Davao Public Transport Modernization Project. Personal itong susubaybayan ni Secretary Dizon bilang chairman ng FPMO. Ang kalihim din na magpapasya kung aling mga proyekto ang maaaring idagdag bilang priority IFP sa hinaharap. Habang masusin niyang babantayan ang bawat proyekto kung saan ipatutupad ang mahigpit na timeline para sa partial operability at completion. Ikinatuwa naman ng ilang commuter na personal nakita ni Secretary Dizon ang mga dapat ayusin sa EDSA Busway. Kabilang dito ang kawalan ng wayfinder sa busway at MRT3 stations, sira-sirang timer sa bus stops, hindi ba ginhawang railing sa hintuan at mga sirang elevator. Gayon din ang usapin ng pananatili ng busway para sa kapakanan ng mga commuter. Maganda po na na-experience talaga. Yung kung paano namin na-experience yung hirap, meron din yung enjoyment. Positibo rin ang ilan nating kababayan sa posibilidad na mapalawig ang operating hours ng Metro Rail Transit at Light Rail Transit. Isa po ako dun sa makikinabang kung mag-e-extend po sila kasi usually nag-e-extend din po ako sa work ko. So kung mag-e-extend din po yung working hour, mas makakatipid po ako kasi Inaabangan na rin ng mga motorista ang mas mabilis sa paglabas ng kanilang mga plaka mula sa Land Transportation Office matapos ipag-utos si Transportation Secretary Dizon na dapat mailabas ito sa loob ng 27 oras. Mula sa People's Television Network, Bernard Ferrer para sa Balitang Pambansa. Pwede nang hindi pumunta on-site ang mga may mabuting puso na nais mag-donate sa foundations, non-government organizations at charity institutions. Yan ay sa pamamagitan ng Kaagapay Donation Portal na nilunsad ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ito ay nasa ilalim ng pamamahala ng Social Welfare and Development Agency. Ayon kay Standards Bureau Director 4 Attorney Megan Manahan, makasisiguro umano ang mga magdodonate na fully verified o legit ang charitable organizations na nasa kanilang portal. Sinuri umano itong mabuti ng regulatory body na Standards Bureau. Dagdag pa ni Manahan dahil one-stop shop ito, iwas scam at bantay sarado ang mga transaksyon dito. Samantala, ang bagong programang ito na inilunsad ng DSWD ay bahagi ng digitalization program ng Marcos Jr. Administration sa government agencies upang mapabilis ang mga serbisyo at transaksyon sa pamahalaan. Magandang balita para sa mga kasambahay sa Calabarzon dahil inaprubahan na ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang pagbibigay ng 750 pesos hanggang 1,750 pesos na dagdag sahod para sa kanila. Si Patricia Bermudez ng PIA Calabarzon para sa Balitang Pambansa. Makakatanggap ng aumento sa sahod ang mga domestic workers sa Calabarzon mula ngayong ika-7 ng Marso. Batay sa bagong wage order ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board, mula sa 6,000 ay magiging 6,750 na ang buwan ng sahod ng mga kasambahay sa mga lungsod at first-class municipality. Mula naman sa 5,000 buwan ng sahod ay tataas na rin sa 6,750 pesos ang sweldo ng mga domestic workers sa mga munisipalidad. Ayon sa Wage Board Calabarzon, bunga ito ng mga serye ng konsultasyon at review ng iba't ibang socio-economic factors tulad ng presyo ng bilihin at capacity to pay ng mga employer. Kabilang sa mga mabibigyan ng salary adjustment ang lahat ng kasambahay na live-in at live-out, mga helper, yaya, cook, hardinero, laundry personnel at iba pang domestic worker. Paalala naman ng Wage Board, kinakailangang maibigay ng cash ang sahod ng mga kasambahay kada buwan. Maaari rin silang magpatupad ng competency-based pay scheme kung saan maaaring taasan ang sahod batay sa napagkasunduan ng kasambahay at ng kanyang employer. Inaasahan ng Wage Board na susundin ng mga employer ang bagong minimum wage order, alinsunod na rin sa Domestic Workers Act. Mula sa PIA Calabarzon, Patricia Bermudez para sa Balitang Pambansa.
Lumagda ng kasunduan ng Department of Education at Government Service Insurance System na magpapalawak pa sa Adopt a School program. Sa ilalim nito, mula sa 25 miles ay magiging 30 last miles na ang mga paaralan na ang maaabot ng programa. Mag-i-invest ang GSIS sa mga paaralan ng tig 400,000 pesos mula taong 2024 hanggang 2027 upang mabigyan ng pangangailangang pang-edukasyon at pagpapagawa ng mga pasilidad sa eskwelahan sa mga geographically isolated na lugar. Ayon kay GSIS President and General Manager Wick Veloso, sa loob ng isang dekada, ang programang ito ay nakatulong na sa 165 mga paaralan na labis na naapektuhan ng mga sakuna at may limited access sa kagamitan sa edukasyon. Matatandaan na simula 2014 ay nakapag-acquire na ang GSIS sa mga kagamitan sa mga paaralan gaya ng mga laptops, printers, TV at technical devices. 2 taon matapos ang malawakang oil spill sa lalawigan ng Oriental Mindoro, patuloy pa rin ang pamamahagi ng pinansyal na tulong ng pamahalaan sa mga apektadong sektor kung saan libo-libo na ang nakatanggap ng kanilang mga benepisyo. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Luisa Erispe ng PTV Manila Live. Naomi, ginugunita ngayong araw dito sa probinsya ng Oriental Mindoro ang ikalawang taon ng paglubog ng MV Princess Empress na nagdulot ng malawakang oil spill sa probinsya. Libo-libong mga apektadong mangingisda na naman ang nakatanggap ng claims sa tulong ng pamahalaan. Nasa 30,000 ng mangingisda ang nakatanggap ng tulong mula sa International Oil Pollution Compensation. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Oriental Mindoro, aabot sa 700,000 pesos ang pinakamalaking nakuha ng isang bangkero o mangingisda bilang compensation. Kaya lang, aminado ang LGU, kulang pa ang bilang na ito dahil posibleng umakyat pa sa 35 to 40,000 ang mabigyan nila ng tulong. Sa grupo kasi ng mga mangingisda, inilalakad din nila na mabigyan ng tulong ang mga may-ari ng malalaking bangka o pangulong. Sila yung mga hindi direktang naapektuhan ng langis pero hindi napayagan na makapangisda noong kasagsagan ng oil spill. Sa ngayon, inaayos na ng Philippine Coast Guard at IOPC na magkaroon sila ng certification bilang requirements sa kanilang claims. Hindi lang naman mga mangingisda kundi pati mga apektado sa tourism sector ay nabigyan na rin ng tulong. Tinatayang nasa 300 o 300 individual na ang nakakuha ng kanilang mga claims. Naomi, sa ngayon nandito ako sa Pola, Oriental Mindoro. Kung makikita mo sa aking likuran, nandyan yung isa sa mga lugar na baybayin ng dagat at halos wala na talagang bakas ng oil spill dahil nga 2 taon na yung nakakalipas. Sabi naman ng IOPC ay meron pa silang panahon o hanggang March 2026 ay maghihintay sila ng mga requirements mula sa mga mangingisda na nais ngang makakuha ng mga claims dahil hanggang sa ngayon ay may mangilan-ngilan pa rin na hindi nagpapasa ng mga requirements para sila ay mabigyan ng tulong ng IOPC sa pamamagitan nga yan ng pamahalaan. Naomi. Maraming salamat, Luisa Erispe ng PTV. Samantala, dapat nang maikonsidera ang isang akto ng krimen ang pagiging troll army ayon sa Malacanang. Pagpaparehistro sa hanay ng mga social media influencer at content creator, pinaburan si Alvin Baltazar na Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Naniniwala ang Malacanang na kailangan na talagang magkaroon ng batas laban sa mga troll army. Sa panayam kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, dapat nang maikonsidera na gawing akto ng krimen ang pagiging troll army. Mistulang sindikato na, sabi ni Castro, ang galawan ng troll army na nagpapadikta sa taong nagbabayad sa kanila na nagtatago sa umano'y ipinaglalaban nilang freedom of expression. Bukod sa pagkakaroon ng batas kontra troll, idinagdag ni Atty. Castro na sana'y magkaroon na din ng batas para sa pagpaparehistro ng mga social media influencer at mga content creator. Layunin nitong makita na talaga ang totoong pagkakakilanlan ng mga influencer o ng mga content creator.
So kinakailangan talaga magkaroon ng batas patungkol sa mga troll army, dapat meron na tong penalty. Mai-consider nito dapat na isang criminal act because sabi ko nga para na tong isang sindikato. Samantala, sinabi ni Atty. Castro na hindi matatawag na pagiging attack dog ang dumepensa sa mga maling akusasyon. Sa harap ito ng maraming nakapansin sa kanyang palabang mga tugon kontra sa mga isyong ibinabato sa administrasyon dahilan para tawagin itong attack dog. Ayon kay Atty. Castro, siya ang sasagot sa mga isyong ibinabato hindi lamang labang kay Pangulong Marcos kundi pagdepensa din sa palasyo, ganun din sa katotohanan. Binigyan din ng PCO official na kung hindi sasagutin ang mga akusasyon at bintang, baka maniwala ang lahat. Nanindigan si Castro na hanggat may fake news ay sasagutin at itatama nila ito para malaman kung ano ang totoo at ang hindi totoo. Attack dog ba matatawag? Yung dumidepensa lang tayo. Sino ba yung nauna? Kasi may issue. Okay, pag may issue tungkol, the president is gearing towards dictatorship, paano ito sasagutin? Magpapaka, ay sorry po. So, hindi ako yun eh. Hindi tayo ganon. Para sa Balitang Pambansa, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Deportation ng mga iligal na POGO workers at pagtutok sa kapakanan ng mga overseas Filipino workers, ilan lamang yan sa mga napagtagumpayan ng Bureau of Immigration noong nakaraang 2024 at ngayon pang tututukan ngayong 2025. Ayon kay BI Commissioner Anthony Viado, sa datos ng PAGCOR sa mahigit 33,000 na POGO, 22,000 na ang voluntaryong umalis habang patuloy namang minomonitor ang natitira pang 11,000 at sinusuri kung may lehitimong rason sila para manatili sa bansa. Nasa 450 naman sa mga ito ang naaresto at naipadeport ang nasa 100 sa loob ng 2 linggo. Para sa taong 2025, patuloy ang laban ng ahensya para masugpo ang human trafficking katuwang ang iba pang ahensya ng pamahalaan. At ngayong Marso, nakatakda ang BI na lumagda sa kasunduan kasama ang United Nations para sa Go Travel o ang Advanced Passenger Information System na magagamit in transit o in-flight para agarang malaman kung legal ba ang pagpasok ng isang banyaga sa bansa. Modernize po. Yun ho ang mission ko. Kung ako po ang kumamarapatin po ng lahat, ma-modernize po ang Bureau of Immigration. Unang-una po, kung maaari po, we have to have modern solutions to modern day problems. And ang isa hong paraan is for us to modernize the law. Kasi 1940 pa ho yung batas namin. Kung maaari hong ma-modernize ho yung batas para ho to conform with the times at masagot naman yung mga modernong problema. Nagbaba ng direktiba ang Department of Health o DOH na nag-uutos sa mga pampublikong ospital na buksan na muli ang kanilang mga dengue fast lane upang mapabilis ang pagtugon sa may sakit na dengue. Si JM Pineda ng PTV Manila para sa Balitang Pambansa Live. Naomi, pinag-utos nga ng Department of Health na muling buksan ng mga government hospital ang kanilang dengue fast lane. Kasunod nga yan ng tumataas na bilang ng mga kaso ng dengue sa Pilipinas. Patuloy ngayon ang pagtaas ng kaso ng mga dengue sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Sa uling talanga ng ahensya, lagpas 5,000 kaso ang tinamaan ng dengue sa bansa ngayong taon. Mas mataas yan ng 64% sa parehong panahong noong 2024 na may 31,670 lamang na kaso. Para matugunan yan, muling bubuksan ng dengue fast lane sa ilang mga ospital sa bansa. Kasama riyan ang National Children Hospital, Philippine Orthopedic Center, Philippine Children Medical Center, Jose Pavilion Memorial Hospital, Tondo Medical Center, Amang Rodriguez Memorial Medical Center, San Lazaro Hospital at Jose Rodriguez Memorial Hospital. Ayon nga sa San Lazaro Hospital, matagal na umanong ipinapatupad ang ganitong sistema para mabigyang prioridad ang mga dengue patients sa kanila. Sa triage section pa lamang kasi ay titignan na ng mga doktor ang pasyente kung may sintomas ba ng dengue, gaya ng mga pantal at lagnat. Kung may sintomas kaagad ay endorso sa family meds sa emergency section ng hospital at agad nahihiwalay sa iba pang mga pasyente. Dito daw ay bibigyan ng mabilisang karampatang gamot ang pasyente at kung kailangan ba itong ma-confine. Sa pamamagitan nito ay mas matututukan pa ng mga doktor ang mga kaso ng dengue sa ospital.
Naomi, bukod nga doon sa mga NCR hospitals ay inutos din ng DOH sa mga ilang hospital sa probinsya na buksan din ang kanilang dengue fast lane. Yan muna ang latest dito sa Maynila. Balik sa iyo dyan sa studio, Naomi. Maraming salamat, JM Pineda ng PTV Manila. Samantala, inilunsad ng Department of Health ang Doctor to the Barrios program sa lalawigan ng Kalinga para tiyakin ang paghahatid ng primary healthcare services sa mga liblib na lugar. Ang detalye sa balitang pambansa ni Irene Siknao ng PIA Kalinga. Isa si Dr. Leonard Mien Banataw sa 5 Doctor to the Barrios na nakadeploy ngayon sa Kalinga. Kasama ang iba pang health workers, tinutungo nila ang mga liblib na lugar sa balbalan na kung minsan kailangan nilang lakarin ng 4 hanggang 6 na oras maiparating lamang ang serbisyo sa komunidad. 1 linggo bawat buwan ang inilalaan ni Dr. Mien upang magbigay ng health services sa mga geographically isolated and disadvantaged areas. Kabilang din sa mga advokasya niya ang pagsuporta sa mga may psychosis at iba pang mental health conditions. Pinaka-importante po is huwag po silang mahiya na magsiko ng tulong, lalo po sa Department of Health, kasi yun nga po ina-advocate po natin ng mental health. So kapag may mga unusual po na behaviors or may mga unusual po na thinking yung isang family member, huwag po silang mahiya or mag-hesitate po na mag-approach po sa mga healthcare professionals po. Sinabi naman ng DOH Kalinga na mahalaga ang Doctor to the Barrio program lalo na sa pagpaparating ng health services sa mga GIDA areas sa lalawigan. With the DTTD, parang at least may karelyebo, may kasama yung existing na doctor natin to serve our kababayan. Yun, actually, kasi nga ang gusto talaga natin, sana may doctor anytime that, hindi naman siguro anytime, but if patients need doctor services, at least may doctor silang pupuntahan. Sa pamamagitan ng programang ito ay inaasahang walang maiiwan pagdating sa kalusugan sa ilalim ng bagong Pilipinas. Mula sa PIA Kalinga, Irene Siknao, Balitang Pambansa. Department of Science and Technology at isang state university sa Oriental Mindoro magkatuwang sa pagpapalakas ng kahandaan laban sa sakuna. May balitang pambansa si Joshua Sugay ng PIA Mimaropa. Nakipagtulungan ng Department of Science and Technology o DOST Mimaropa sa Mindoro State University upang ilunsad ang Project Moses o Monitoring and Observation of Site-Specific E-Weather Stations na naglalayong palakasin ang kahandaan kontra sakuna sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Ang proyektong ito ay bahagi ng DOST Mimaropa funded Research and Development Project Strengthening Weather Monitoring through Hydrologic Response Modeling. Pinondohan ito ng ahensya ng 2.5 million pesos. Ayon sa panayam ng PIA Oriental Mindoro sa project lead na si Engineer Christian B. Hernandez, layunin ng Project Moses na magtayo ng isang network ng mga e-weather stations na makapagbibigay ng real-time na datos hinggil sa kalagayan ng panahon at iba pang mga sadik na bumubuo rito. Layunin po namin makapagbigay po ng impormasyon tungkol po sa lagay na panahon dito po sa mataas na bahagi ng ating pong watershed areas. So nagbibigay po kami ng 10 weather parameters. Real time po namin nalalaman kung gaano po kalakas yung ating ulan. Ayon naman kay DOST Oriental Mindoro Provincial Director Jesse Pine, puspusan ang ginagawa ng ahensya upang matiyak na mga imbensyon na gawang Mindoreño ay naipakikilala sa higit na kanarami at makatutulong sa maagap na pagresponde. Makatutulong din ang proyekto sa sektor ng agrikultura na malaking adbentahe sa pagpapalakas ng ekonomiya sa isang lugar. Mula sa Philippine Information Agency Oriental Mindoro, Joshua Sugay, para sa Balitang Pambansa. Hindi na kailangan bumiyahe ng ilang oras ng mga taga-Marawi para kumuha ng mga dokumento sa Philippine Statistics Authority sa Iligan City. Operational na kasi ang kauna-unahan nilang Civil Registry System outlet. Si Johanaya Yusuf ng Radyo Pilipinas Marawi para sa Balitang Pambansa. Madali na po tayong makakuha ng birth certificate unlike before na
sa Iligan Papua ako kumukuha. Kung dati kailangan pang bumiyahe pa Iligan ni Malican Nisa para kumuha ng mga dokumento sa Philippine Statistics Authority, ngayon mas mabilis at mas matipid na ang pagkuha niya ng birth certificate. Bukas na kasi ang kauna-unahang civil registry system outlet sa Marawi City na malapit lang sa kanyang tinitirhan. Bukod dito, centralized na rin ang sistema kaya hindi na kailangang magpabalik-balik pa ng mga kliyente. Ang mga ganitong pagbabago sa serbisyo ang isa sa mga prioridad ng PSA. Dapat kung kukuha ang ating mga babayan ng kanilang dokumento para gamitin sa kanilang mga transaksyon, gawin natin itong mas madali, mas mura, pero yung integridad o kredibilidad ng dokumento ay totoo at maaasahan. Sa ngayon, kailangan pa rin mag-online appointment ang mga nais kumuha ng birth certificate o iba pang dokumento kung saan 50 hanggat 70 transactions ang ina-accommodate kada araw. Ang bagong civil registry outlet na ito ay pang 78 outlets sa buong bansa at pangalawa naman sa buong Bangsamoro Region. Inaasahan ding magbubukas ang CRS outlet sa Sulu ngayong taon. Mula sa Radyo Pilipinas, Marawi, Johanny Ayuso para sa Balitang Pambansa. Abot kamay na ng isang MNLF community sa Panamao, Sulu ang tulong ng pamahalaan. Sa pamamagitan kasi ng Revitalized Police sa Barangay Program, nakabuo sila ng asosasyon. Si Eloisa Muhammad, Radyo Pilipinas Kulo para sa Balitang Pambansa. Ang sing mga inulit. First time mayroon nakasusod marika pagsukulan na muna mga kataumasan at nakura si mga kapulisan. Dahil sa Revitalized Police sa Barangay Program, naabot din ng tulong ng pamahalaan ng komunidad nila Madski sa Barangay Bitanag, Panamao, Sulu. Katuwang ang Ministry of Labor and Employment, Ministry of Social Services and Development at Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform, nabuo ang asosasyon ng MNLF community sa Campus Tads Javier A. Malik. Bukod sa food packs, kada miyembro ng Bitanag MNLF Fisher Folk Association, nagbigay din ang MSSD ng tig 25 sako ng bigas. Habang ang mole naman may alok na tulong pinansyal na abot sa 100,000 pesos. Ngayon isa ng ganap na asosasyon, tiwala ang Labor Ministry na mas maraming oportunidad at programa ng pamahalaan ang darating sa naturang barangay. Yung mole naman kasi, ang daming program including the formation of association, yung pag-register ng association, ginagawa namin to para mas magkaroon ng opportunity yung mga taga-Sulu na mabisi kumbaga at kahit paano mayroon silang association na pagkukuhanan. Nangako naman ng asosasyon na pagsusumikapan nilang mapaganda at mapalago ang kanilang kabuhayan upang hindi masayang ang tulong ng pamahalaan. Mula sa Radyo Pilipinas, Eloisa Muhammad para sa Balitang Pambansa. Samantala, abangan sa Bagong Pilipinas ngayon, mainit na tatalakayin ng Department of Health Assistant Secretary Albert Domingo ang mga hakbang ng DOH laban sa dengue. Gayun din si Presidential Anti-Organized Crime Commission spokesperson Winston Casio na magbibigay naman ng update sa mga aksyon ng gobyerno hinggil sa patuloy na pagsawata sa mga iligal na operasyon ng pogo sa bansa. Mamaya na yung 12:30 ng tanghali kaya tutok lang dito sa inyong pambansang TV, ang PTV. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga. Tumutok muli sa ating programa mamayang alas 12 ng tanghali kasama ang buong puwersa ng Presidential Communications Office. Ito ang nagkakaisang puwersa ng pagbabalita mula sa PTV. Ako si Naomi Tiburcio. Ito ang Balitang Pambansa.